Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, dito pa rin sa Kitabul Muamalat, yung unang chapter tukol sa buyo. Ngayon yung Babu Thani ng Muamalat ay tungkol na sa riba. Sa ibang chapter talaga ang riba sa buyo. Pero yun nga, may mga pagbebenta at pagbili na nagiging haram dahil nagkakaroon nito ng riba sa siga nito, sa kaparaanan nito. Ngayon nga sa pagbebenta at pagbili sa bay at shira. Pinoprotektahan siyempre yung bumibili at yung nagbebenta sa kanilang yaman. Na yun nga, pinatutupad din dito yung maqasidus syariah, alhamdulillah. Sa unang-una, al-mas'alatul ula, ta'rifur riba wa hukmuhu. Ang pagpapakilala sa riba, anong ibig sabihin nito, at ano ang hatol dito. Ta'rifuhu ar-riba fil lugha, diba, lahat ng terminolohiya sa Islam ay maaring mayroong literal na kahulugan at technical na kahulugan. Literal na kahulugan, ibig sabihin kung saan nagsimula ang pangalan na ito. So yung riba, ar-riba fil lugha, az-ziyada. Ang kahulugan ng riba sa wikang Arabic ay ang pagdaragdag. Pagdaragdag. Kaya nga sa pautang, anumang uri ng pautang na mayroong pagdaragdag dito, dagdag na ibabayad, pera sa pera. Idadagdag mo pagbayad mo sa utang na kumbaga kasama nung ano talaga, nung utang na yon, nagiging riba yon. Pero halimbawa magbibigay ka lang ng parang pakonsuelo doon sa nagpautang, na hindi talaga siya tubo, pwede naman. Pero magiging ano siya talaga, dagdag, kumbaga na kinondisyon ng nagpapautang, yun talaga riba. Yun talaga ay riba. At kahit doon sa pagsasanla, ang pakikinabang ng pinagsanlaan, doon sa kanyang isinanla, ay may tuturing ding riba. Kasi ziyada, kumbaga nadagdagan siya sa kanyang pinakinabangan doon sa isinanla sa kanya. So ang lahat ng ito ay, kumbaga, nagpapakita ng basic na kahulugan ng riba, yung karagdagan, yung pagdaragdag. Wa syar'an, at kahulugan ng riba sa Islam, ziyadatu ahadil badalain al-mutajanisain min ghairi an yuqabila hadhihi az-ziyada aw dun. So yung kahulugan nito sa Islam, kumbaga, ito ay kumbaga sa kahulugan nito sa Islam, yung pagdaragdag sa isa sa dalawang magkatulad sa pagpapalitan ng dalawa na ito. Kumbaga kapag pinagpalit yung dalawa na magkatulad at ang isa ay madaragdagan, ang isa sa kanila ay madaragdagan, kumbaga na hindi naman ito mukabil, kumbaga hindi ito bayad. Bagkus ano talaga, naging bahagi nung pagpapalitan. Ang bayad na tinutukoy dito, mukabil, kumbaga, halimbawa nga kung service charge, halimbawa sa GCash yung mangyayari. Bibili ka ng load sa GCash, 50 pesos, ang babayaran mo 51 pesos. So mukabil yun. Pero ito hindi mukabil, talagang may tubo. Yun nga yung mangyayari, halimbawa sa G-Gibbs, utang ka ng 1,000 pesos, tapos babayaran mo, merong porsyento ng pagdadagdag dito, depende sa naging terms and conditions ninyo. So yun ang may riba. So dito nga sa translation ni Sheikh Salman, yun nga, ito'y terminolohiyang pangbatas na karagdagan sa isa sa dalawang magkatulad na pagpapalitan, na walang katumbas na kabayaran sa karagdagang ito. Kumbaga, yung nagpalitan talaga na magkatulad. Pera sa pera, bigas sa bigas, at iba pang mga uri ng mga bagay
na kumbaga ipinagbawal na magpapalitan dito, na matutukoy din dito, inshallah. At ang hukom dito, ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Ang riba ay pinagbabawal sa aklat ni Allah. So, sinabi nga ni Allah do Suratul Baqarah 278. So, sinabi niya, ay hindi, may nauna pa palang sa 275, sinabi niya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ipinahintulutan ni Allah ang pagbebenta at pagbili, yung pagnenegosyo, at ipinagbawal niya ang riba sa lahat ng anyo nito. Sa lahat ng anyo nito. Maging ito man ay, yun nga, yung katulad ng pautang na may pagpapatubo, at yung bay'ul ina na peking sanla, kumbaga o peking pagbebenta, nang layunin ay takpan, balat kayuan ng riba, lahat ng ito ay napapaloob dito. Ganyan din sinabi ni Allah dun nga sa 278, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. O mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at iwan ninyo ang anumang natitira sa mga patubo mula sa riba. Ibig sabihin, kung meron man kayong pera sa bangko halimbawa na tumubo, huwag nyo kunin yung tubo, kunin nyo lang yung pera nyo. Kunin nyo lang yung pera ninyo. Kung halimbawa man na kailangan nyo talagang mag-impok ng pera sa bangko o padadaanin ng pera sa bangko. Pero kung hindi naman, mainam din na hindi na magbangko yung tao kung kaya niya. Katulad ngayon nangyari sa ibang mga Muslim, lalong-lalo na sa Marawi, napabalita yun nung kasagsagan ng Marawi siege. Yung mga sundalo, may natatagpuan silang mga basement ng mga bahay doon, puro pera. Doon nakaimbak yung pera nila. Hindi nila ibinabangko. So maaring yun din ay patunay na pera yun na ayaw nilang ipasok sa bangko sa takot sa riba. Mainam nga kung ganun. Siyempre, may sabi-sabi rin naman yung ibang tao, sabi nila drug money, kaya hindi pinapasok sa bangko. Kumbaga, idinadaan pa nila sa money laundering, pero wala tayong pakialam doon. Ang mahalaga dito, kumbaga, kung may iwasan ng tao ang magkaroon ng pera sa bangko, mainam. Inshallah. Nang sa gayon ay hindi mababahiran ng riba ang kanyang pera. So balikan nga natin itong 278. Kasi may iba pang bahagi ito . Ay nga, in kuntum mu'minin. Kung kayo tunay ng mga mananampalataya, ay iwan ninyo ang riba. Pero meron pang naunang mga aya dito. Kasi doon dito, 275 yung unang nabanggit . Pero basahin natin lahat ng aya, inshallah. Kasi serya ito ng mga aya doon sa Suratul Baqarah. So yung unang nabanggit na aya, di ba yung 275? So basahin natin lahat, inshallah. Sinabi ni Allah, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Yaong mga nakikinabang sa riba. Dito pagkakasabi nga, ya'kuluna ar-riba, kumakain ng riba. So, ibig sabihin, ang anumang uri ng pakikinabang mo sa riba, technically ay pagkain ng riba. Kasi ultimately, mapupunta sa pagkain mo na yung kinakain mo nang gagaling na sa riba. Hindi sila tatayo sa araw ng paghuhukom. Hindi sila bubuhayin muli sa araw ng paghuhukom, liban na lamang katulad ng kung paanong bubuhayin muli o tatayo ang siyang, kumbaga, nabaliw sa pamagitan ng pagpalo o paglatigo sa kanya ni Satanas. Kumbaga, hindi katulad ng ibang mga tao na normal na tatayo. Yung tao na, kumbaga, kumukonsumo ng riba, nakikinabang sa riba, ito yung kanyang magiging kalagayan sa araw ng paghuhukom. At ito'y kalagayan ng kahihiyan. O kalagayan na, kumbaga, doon pa lang ay nakakaranas na siya ng
parusa, waliyadu billah. Siyempre, ang tinutukoy dito, yung sinasadya nila na ma-involve sa riba. Diba, may-ari ng bangko, o kaya nagpapautang talaga, Muslim, nagpapautang ng 5-6, o maaaring siyempre kasama na riting kuffar na nagpapa 5-6, ganito ang kanila magiging kalagayan sa araw ng pagkabuhay muli. Dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Ito ay dahil sinasabi nila na ang negosyo, ang pagbebenta at pagbili ay katulad lamang ng riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Pero si Allah, ginawa niyang halal ang negosyo, pagbebenta at pagbili at pinagbawal niyang riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Kaya sino man ang makatanggap ng pangaral mula sa kanyang Panginoon na bawal nga ang riba at siya nga'y tumigil sa riba o pagpapatubo, siya insyaallah ay hindi kumbaga falahu ma salaf. Kumbaga maaari niyang pakinabangan yung kanyang naunang pera. Basta iiwan niya nga yung riba. Kunin niya lang yung pera niya at iwan niya yung riba. Ibig sabihin wala na siyang pananagutan, wala na rin siyang kasalanan. At ang paghahatol sa kanya, insyaallah, ay kay Allah. Siyempre, alam natin, kung nakita ni Allah na nagtawba yung tao, edi patatawarin siya ni Allah, insyaallah. Waman ada, at ito na nga, yung kanina, di ba, sino man daw ang mag-iwan sa riba, insyaallah, wala na siyang pananagutan, basta kunin niya lang yung pera niya at hindi niya kunin yung patubo. Na sino man daw ang babalik, waman ada, paulaik ashabun nar, sino man ang pabalik-balik dito sa riba, sila ang mananahan sa impyerno, hum fiha khalidun. Mananatili sila habang panahon. So itong aya na ito, pati Muslim, tukoy dito. So, ibig sabihin, impyerno talaga ang parusa sa riba. Waliyadu billah. Impyerno talaga ang parusa sa riba. At yun nga, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Winawasak ni Allah ang riba at pinatutubo ang sadaka. Ang sadaka na kawang gawa na tinutukoy dito. Tinutukoy dito yung kawang gawa. Kasi yung mahar, yung dowry, tinatawag din siya sadaqat. Pero tinutukoy dito, ang konteksto dito, yung kawang gawa mismo. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Tunay na si Allah ay hindi nagmamahal sa sino man o sa lahat ng mga hindi mananampalataya at makasalanan. Innal ladhina amanu wa amilus solihati wa aqamus salah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. So may nasingit lang dito na aya, tunay na mga nanampalataya at gumawa ng mabuti at nagtaguyod ng sala at nagbayad ng zakah para sa kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon, wala silang katatakutan at wala silang ikalulungkot. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. O mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at iwan ninyo ang natitira sa riba. Kumbaga, kung meron man kayong pera, kunin lang ninyo yung pera nyo, kung ano yung tubo, iwan ninyo. Kaya maaaring mga hulugan din na iwan ninyo ang lahat ng transaksyon ninyo na may riba. Huwag na ninyong babalikan. Huwag na ninyong babalikan kung kayo ay tunay na mga nanampalataya. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasuli. Dahil kung hindi ninyo ito gagawin, tanggapin ninyo ang announcement ni Allah, yung fa'danu. Tanggapin ninyo ang deklarasyon ni Allah ng digmaan laban sa inyo at gayon din mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggapin ninyo ang deklarasyon ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng digmaan laban sa inyo. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. At kung kayo magbabalik loob ay para sa inyo ang pera ninyo. Yung ru'usu amwalikum, yung kapital. Nagdeposito ka sa bangko 1,000. Tapos maglipas ng ilang taon, tumubo yun ng 200 pesos. O kunin mo lang 1,000 mo, huwag mo na kunin yung 200. Falakum ru'usu amwalikum, para sa inyo ang inyong mga kapital. La tadlimuna wala tudlamun. Sa pamagitan nito, nakukunin lang ninyo yung pera talaga ninyo, hindi kayo nangaapi at hindi kayo maaapi. Hindi kayo naaapi at hindi kayo mangaapi.
Alhamdulillah. O iba na pala yung sumunod dito. Tungkol ito sa utang. So yun yung serye ng mga aya tungkol sa riba. Alhamdulillah, dinaanan lang natin. At yun nga, watawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila birriba bi asyaddil wa'id. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya nga ay nagbigay ng matinding babala laban doon sa gumagamit o nakikinabang sa riba. Binanggit din dito yung unang aya na nabanggit natin kanina, yung 275. Na nga, la yakumuna min kuburihim endal ba'ath. Hindi sila tatayo mula sa kanilang mga libingan sa araw ng pagkabuhay muli illa kakayamil masru halati sar'ihi. Liban na lamang sa kalagayan ng katulad ng masru. Yung masru, kumbaga, yung parang parang baliw. Ganun talaga, baliw o kumbaga tuliro. Wadalika li tadakhumi butunihim bisababi aklihim ar-riba fid dunya. At ang dahilan nga dito ay ang kanilang pakikinabang sa riba. Yan nga, wa'addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuturing niya ang pagkain ng riba na kabilang sa pinakamalalaking mga kasalanan. At doon nga doon sa serye ng hadith o serye ng mga paglalahad tungkol sa parusa na nasaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa impyerno, di ba yung binabato ng bato sa kanyang bibig doon sa ilog, yun yung kumakain ng riba. Yun ang kumakain ng riba. Wala anakulla al-muta'amilina bir-riba. At isinumpa niya ang lahat ng may kinalaman sa riba. Ala ay halin kano. Kahit ano pa ang kalagayan nila. Ibig sabihin, kahit ano pa yung trabaho nila. Kahit paano ang trabaho nila sa riba. Kaya nga, sabihin nila yung sa bangko, halimbawa, napapaloob dito lahat. Teller ka ng bangko, janitor ng bangko, security guard ng bangko, maaring mapapaloob dito lahat ng may kinalaman. Kasi katulad dito ng alak din eh. So doon sa alak, lahat may kasalanan. Tagapagsalin ng alak, yung tagatinda ng alak, tagatimpla ng alak, lahat merong pananagutan o kasalanan dito. So doon nga sa hadith mula kay Jabir, sinabi niya, hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba. Isinumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kumakain ng riba. Wa mukiluhu. At kumbaga yung muwakkiluhu yung nagbabayad ng riba. Wa katibahu. Sinumpa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tagalista. Wa shahidayhi. Sinumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ultimo yung dalawang saksi. At sinabi rin niya, waqala hum sawa. Sila ay pare-pareho sa parusa. Sisipin niyo yan, no? Nag-witness ka lang na nagkaroon ng riba o nag-witness ka sa transaksyon ng riba. So meron ka ring parusa, waliyadu billah. Kaya nagkaroon ng may nagtatalo. Paano daw yung security guard sa bangko? Muslim security guard sa bangko, nagkakasala din ba siya ng riba? So dito, bagaman sa hadith, nababanggit dito, yun lang kumakain ng riba. O yung nagpapautang, kumbaga, at yung nagbabayad, yung tumatangkilik sa serbisyo ng riba, yung tagapaglista at yung tagapagtala. Pero nga, bakit mo ilalagay ang sarili mo sa lugar na, kumbaga, may panganib o kamuhi-muhi kay Allah? Di ba, halimbawa, Muslim ka, security guard ka. Sample natin security guard kasi minsan nalalagay talaga sila sa alanganing lugar eh. O security guard ka, i-destino ka sa beer house. Gugustuhin mo ba yon? Hindi rin. Hindi mo yon gugustuhin. So dapat choosy rin tayo. Inshallah. Choosy tayo dapat sa mga trabaho. Inshallah. So tulungan nawa ni Allah yung mga kapatid natin na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga trabaho. Kasi kanya-kanya talaga tayo ng pagsubok, sabahan nila, may mga tao. Minsan parang desperado na sila eh. Sasabihin nila, wala na kasi ibang trabaho, ito na lang eh.
Pero nga, paano doon dati yung yung bago pa lang ako sa Islam, nag-Muslim ako 2004 eh. Tumatambay kami minsan sa kasi malapit na sa Islamic Center, Isetan Recto. May nakikilala kami doon, mga sales lady, mga Maguindanaon pala, mga Muslim pala talaga. Sinasabi nila wala na raw wala pa raw makitang ibang trabaho. Pero nga, inshallah, kung magsisikap naman yung tao, bibigyan siya ni Allah. Diba? Yung وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sino man ang katakutan niya si Allah, bibigyan siya ni Allah ng solusyon sa kanyang mga problema at bibiyaan siya ni Allah mula sa lugar na hindi niya inaasahan. Na dahil sa takot niya kay Allah, halimbawa, gipit na siya, utang na siya sa Bombay. Kailangan niyang puhunan ubos na yung tindahan niya, naubos na yung paninda, kakautang. Yung nangungutang, hindi nagbabayad. Utang na siya sa Bombay, nagtiis siya, inshallah. Biglang nagbayad yung may utang, hindi may puhunan na uli siya. Alhamdulillah. Hindi natin kailangan, kumbaga palaging hindi pwedeng meron tayong mentalidad na na desperado na kailangan na. Minsan ganun yung tao ginagawa nilang justification na lang yun Gusto talaga nilang sumuway. Ginagawa lang nilang justification. Kumbaga, hindi naman nangangalib yung buhay niya, ba't kailangan niyang umutang sa Bombay o ano pa man. Wag na lang, magtiis, inshallah, at bibigyan siya ni Allah ng solusyon sa kanyang problema, inshallah. At yun nga, wakad ajma'atil umma ala tahrimihi. Nagkakaisang umma na ito sa pagbabawal sa riba, alhamdulillah. So actually yung riba, masingit lang natin. Yung sinasabi, mga Hudyo raw talaga nakaimbento nito ng riba. Yung pagpapautang na may tubo. At ang pagpapautang ng may tubo, marami itong maraming kasamaan na panlipunan. Hindi lang yung individual yung naapektuhan nito, yung ekonomiya mismo ng isang bansa. Halimbawa na lang yan, di ba madalas na umutang yung mga bansa, halimbawa sa IMF o mangungutang sila sa ibang bansa. Ang laki ng interest ng mga yon. Ang laki ng interest. Kaya ngayon nangyayari, ang China, ang isa sa pinakamalaking magpautang. Lalo na sa Africa, maraming mga bansa sa Africa nangutang sa China. Wala silang pambayad. Ngayon, ang ginagawa ng China, nangunguhan na lang sila ng lupa. Kasi wala kang pambayad, kunin na lang namin yung lupa. So ngayon, ang China ngayon, kung tutuusin, nagkalat na sila sa buong mundo. Nagkalat na yung teritoryo nila sa buong mundo kasi literally binibili nila yung mga lupain ng mga bansa na may utang sa kanila. Hindi naman binibili. Kumbaga, parang iniilit o nireremata. Kinakamkam nila dahil sa malaki nilang mga patubo sa kanilang pagpapautang. Actually, hindi lang naman China. So, lalo sa Pilipinas, di ba, laging usapin niya, lagi nababalita, palaki ang utang ng Pilipinas. Maraming mga bansa ang nalulubog sa utang. At kumbaga, hindi talaga nila nababayaran. Hindi nila nababayaran. At kumbaga, ang problema kasi diyan kapag bumababa yung level ng ekonomiya ng isang bansa, dulot ng malaki nilang utang sa ibang mga bansa. Ang pinakamagdurusa talaga dito, yung mga mamamayan din. Yung mga mamamayan. Kasi mayayaman, hindi naman apektado magtatago lang yun. Alam mo, magkagulo, di ba? Mag-civil war. Magkaroon ng people power. Magtatago lang yun sa asyenda nila Pero yung may hirap, sila yung apektado. Tumataas ang presyo ng bigas. Hindi naman tumataas ang sweldo. Tumataas ang pamasahe. May hirapan sila. Ang riba talaga yung kung totoo man na mga Hudyo talaga nag-imbento nito, napakasama nga talaga nila. Napakasama talaga nila. Walihadu billah. So nga, dito sa usapin na ito, kaya ko nabanggit yun, kasi sumunod na usapin, ito na tinatawag na al-hikmatu fi tahrimihi. Ang hikma o ang wisdom kung bakit ipinagbabawal ang riba. Kung bakit ipinagbabawal ang riba. So nga, at-ta'amulu bir-riba, yahmilu ala hubbidzat. Ang pagpasok daw sa riba ay nagdudulot o nagdudulot o nagiging dahilan ng tao ay magiging makasarili. O kumbaga, ang dahilan nito yung pagiging makasarili ng tao.
Wattakalubu ala jam'il amwali wa tahsiliha min gayri turukil masyru'a. Kumbaga, ang ugat ng riba, pagka makasarili at gayon din yung paglikom ng yaman sa paraan na hindi isinabatas sa Islam, hindi pinahintulot sa Islam. Kumbaga, gumawa siya ng modus, yun pala. Modus ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng nakakaisip ang tao na magriba. Kumbaga, ito ay ginagawa niyang modus. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibad. At ang pagbabawal dito ay habag ni Allah sa kanyang mga alipin. Fa inna fihi akhdan li amwalil akharin bigayri aud. Naririto ang kumbaga pagkamkam sa yaman ng ibang tao na wala naman silang ibinabalik na kapalit na serbisyo o produkto. Kumbaga, bawa ako nagpautang ko 1,000, tapos ibabayad sa akin 1,200. O di kinuha ko yung 1,200 niya, wala naman akong binenta sa kanya na kahit na ano. Wala naman akong binenta sa kanya na kahit na ano. Gayun din, idal murabi yakulu amwalan nasi duna an yastafidu shay'an fi muqabilihi. At ang nagpapautang ng may patubo, kumbaga, pinapakinabangan nila yung yaman ng mga tao, pero yung mga nangungutang, hindi naman nakikinabang doon sa kanilang mga inutang. Hindi talaga sila nakikinabang. Although may mga sinasabi yung mga economist, kasi di ba, sinasabi nila, kung ma-manage doon ng maayos yung pautang na may interest, makakatulong talaga ito sa mga nangungutang. Halimbawa, yung mga malalaking mga kumpanya, SM, San Miguel, maraming utang din yung mga yan eh. Marami silang utang. Pero sila yun. Kaya sila lang din nagpapaikot ng pera eh. Pero yung maliit na nangungutang, sari-sari store, stall sa palengke na nangungutang sa Bombay, wala silang halos papakinabangan dito. Wala silang halos papakinabangan dito. Yun nga, kamaan na yuaddi ila tadakhumil amwali wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwalil fuqara. Ang riba ang nagiging dahilan kung bakit lalong yumayaman ang mayayaman at kung bakit nagiging mahirap lalo ang mga mahihirap. Wa yu'awwidul murabi al-kasla wal khumul. Dahil dito yung nagpapautang ng may patubo ay nagiging tamad. Wala na siyang gagawin. Kung ito pala, malaki yung kita, malaki yung tubo, ganun na nga lang gagawin niya. Magpapautang na lang ng magpapautang. At meron nga akong mga personal na kilala, yung nagpapautang talaga sila ng 5-6. Mga Pilipino na rin, hindi lang Bombay. Talagang yumayaman sila. Kahit meron pang mangilan-ngilan, pa isa-isa, halimbawa, hindi makakabayad, hindi makakapagbayad, tatakbuhan sila halimbawa, hindi pa rin sila lugi eh. Sa laki ng kinikita nila sa bawat nangungutang sila na honest magbayad sa kanila kumbaga. Kasing ginagawa pa ng ibang yan na nagpapautang na may patubo. Di ba ATM, kinukuha nila? Bawa, nagtatrabaho yung tao sa alam nila may trabaho. Sige, sanla mo, tawag nila sanla eh. Sige, pautangin kita. Pautangin kita 1,000, sanla mo yung ATM mo. Bigay mo sa akin yung password. Bigay mo sa akin yung password. So, kada kinsenas katapusan, so usapan nila, di ba, babayaran yung 1,000 halimbawa ng 2 buwan, 600 kada buwan. O pupunta na siya doon sa ATM. Siya na mismo magwi-withdraw nung 600 ng 2 buwan, 1-2, para may tubo siya na 20%, 5-6 eh, para may tubo siyang 20%. So, ano talaga eh, hindi makatarungan. Hindi makatarungan. So, pero may yan, hawak-hawak nung nagpapautang ng may riba yung ATM mo. Hawak-hawak niya. So, napakatinding kahihiyan na ang ibang tao ang may hawak ng ATM mo. Napakatinding kahihiyan. At yun nga, wal ibtiadu anil ishtigali bil makasibil mubaha an-nafi'a. So yun nga, bukod dun sa, dahil natutuwa na sila dun sa kanilang kinikita, easy money, hindi na nga rin sila magsisikap sa iba pang mga
pinahintulutan ng mga paraan ng pagkita. Hindi na sila nagsisikap. Pero syempre, maaaring mangyayari merong iba, merong bangko, pero may iba pa silang mga negosyo. Meron silang bangko, pero meron silang iba pang mga negosyo. Halimbawa, yung Robinsons Bank, di ba? Kina Gokong Wei. Marami silang meron silang mall, meron silang condominium, kung ano ng mga real estate. Pero yung marami sa mga nagpapautang ng may patubo, ito lang talaga yung business nila. Magpautang ng may patubo. Kasi easy money. Napakadali na pera para sa kanila, waliyadu billah. Marami pang mga natukoy dito ng mga kasamaan tungkol sa riba, waliyadu billah, na matatalakay pa natin next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.